po, tayo'y tumayo. At dito ko lang ano ko. Sahin ko na lang dito. Tayo po'y tumayo na. Ako na lang. Siyempre po, kailangan natin ang salita ng Diyos bago tayo magpurit, magpasalamat sa Kanya. Okay po, ito po ay sinabi sa awit 66, verse 3 to 4. Sabi po, ito ang sabihin sa Diyos. Ang dakila, okay, thank you. Ito po sinabi sa awit 66, 3 to 4. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay niyang kapangyarihan. Verse 4, ang lahat ng lupa ikaw ay sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalan ay pinupuri nila. Maliwanag po na talagang Diyos ay kahanga-hanga. Lahat ng kanyang gawa ay kahanga-hanga. Kaya lahat ay dapat sumamba, purihin ang kanyang dakilang pangalan. Dahil walang ibang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi siya lamang. Okay po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Tunay napakadakila mo, Diyos. At kamangha-mangha at kahanga-hanga ang lahat ng iyong mga gawa. O Diyos, ito lagi dapat ang aming pahayag. Dahil walang ibang Diyos maliban sa iyo. Makapangyarihan ka, O Diyos. Napakabuti mo. At karapat dapat lamang po kami ay sumamba sa iyo. Yung buong buong puso namin, Lord God, yung kaibuturan ng aming puso, Lord God. Alam po namin, Lord God, alam mo ang lahat sa amin. Alam mo rin po kung tunay kaming sumasamba o hindi, Lord God. Kaya tulungan mo kami maging totoong-totoo ang aming pagsamba sa iyo. Dahil kami, Panginoon, ay yung nilikha na yung mapagpalang kamay at iyo po kaming kawangit, Lord God. Salamat po, O Diyos, na kami pa ngayon, Panginoon, ay yung dinala rito at iniligtas. Nagising kami, Panginoon, dahil sa babagpala mo, Panginoon, kabutihan. Dahil po, ang bawat pag-ising, Lord God, ay isang milagro, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, sa buhay pinagkakalaw mo sa amin araw-araw at sa buhay na walang hanggan. Ano man po ang nakikita mo sa aming puso, karumihan, Panginoon, mga kasalanan, mga nagagawa namin, Lord God, na madalas, Panginoon, mas binibigyan namin ng pansin ang mga bagay narito na wala namang kabulan kesa sa iyo, Panginoon. Kaya patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Kilalanin ka namin, Panginoon, Lord God, na walang mabuti sa amin kundi ikaw lamang, Panginoon. Patawarin mo at linisin, hugasan ng banal mong dugo, ang aming puso, ang aming kaisipan, ang buo naming pagkatao. Tulungan mo kami, Panginoon, sa iyo lamang nakatuon. At anuman, Lord God, yung madalahin, Lord God, ito'y, Panginoon, inilagay namin sa iyong kapangyarihan, sa iyong, Panginoon, mga kamay, Panginoon. Kaya kami sa sandali ngayon, Lord, ay magpupuri, magpasalamat. Ikaw po ang bibigyan namin ng iyong banal na pangalan ng aming pupurihin po sa salamatan, O Diyos. Dahil dakila ka, makapangyarihan ka, Panginoon. O Diyos, maraming po salamat sa lahat, Panginoon, ng iyong pagpapala at kaligtasan at sa buhay, Panginoon, na laging panginarihan ng iyong gabay patnubay. Ito po ang samot panalangin ko sa matamis na pangyariang pangalan po ng bugtuman ng Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos, nagpapasalamat, nagpupuri, ay magsabi ng Amen, Amen. God bless us all po. Purihin ang Panginoon. Kanino po ang mga papuri na yan? Sa Diyos. Dapat po ay pinakamainam na papuri at pagdakila sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang malakas ang Diyos na ating sinasamba, na ating pinapupurihan. Hallelujah. Sino po yung lagi nating kasama? Ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos. Amen. Kaya karapat dapat na siya ay ating purihin, dakilain. Amen? Hallelujah. Laging kasama ka. Sa gabiring dumarating, kasama ka palagi, nandito sa aking piling. Kapag ako'y naliligaw, natawag mo muli, ang iyong pag-ibig lang, hanap-hanap ko lagi.
sa bawat hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos, pag-ibig mo hindi nag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Tuwing ako'y napapagod, iyong kamay ang humihila. Kapag mundo'y gumugulo, ikaw ang lakas ko. Wala ibang pag-asa maliban sa yakap mo. Aking amang mapagmahal, Diyos na tapat sa lahat. Ikaw ang aking lakas, ikaw ang aking sandigan. Ako lalayo pang muli. Woo! Laging kasama ka, O Diyos, sa araw-araw ng buhay. Laging kasama ka, O Diyos, sa bawat hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos, pag-ibig mo hindi nag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Laging kasama ka, O Diyos, sa araw-araw ng buhay. Laging kasama ka, O Diyos, sa bawat hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos, pag-ibig mo hindi nag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aking lakas, ako'y muling babalik. Di nalalayo pang muli. Ikaw ang aking sandigan, ikaw ang aking lakas. Ako'y muling babalik. Di nalalayo pang muli. Laging kasama ka, O Diyos, sa araw-araw ng buhay. Laging kasama ka, O Diyos, sa bawat hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos, pag-ibig mo hindi nag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Laging kasama ka, O Diyos, sa araw-araw ng buhay. Laging kasama ka, O Diyos, sa bawat hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos, pag-ibig mo hindi nag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Laging kasama ka sa araw-araw, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Sabi nga, laging kasama natin ang Diyos sa araw-araw. Sa bawat hakbang ng buhay, laging kasama natin ang Diyos. At magpakailanman, siya'y ating pupurihin at sasambahin. Amen? Hallelujah! Purihin ka aming Diyos. Pagpupuri at pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man.
tapat sa kanino man. Hanggat di ka nagbabago magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siya mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y sasambahin, ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Isa pa, ika'y sasambahin, ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamat. Isa pa, ika'y aking sasambahin, O Diyos. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah! Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah! Purihin ka aming Diyos. Tunay nga na kung lalapit kami sa iyo, Panginoon, babaguhin mo ang puso ko, babaguhin mo ang isip ko, babaguhin mo ang lahat sa akin. Baguhin mo. Hallelujah. King Diyos, lumapit sa'yo, dakila ka sa buhay ko. Dalangin ko'y baguhin mo, ang buhay ko'y para lamang sa'yo. Panginoon, sumusuko, lumuluhod sa iyong trono. Lumuluhod sa iyong trono. Patawan mo, lingapin ako. Aking Diyos, nagpapagubad sa'yo. Baguhin mo ang puso ko, baguhin mo ang isip ko, turuan akong
buhay ko, iaalay lamang sa'yo. Baguhin mo ang puso ko, baguhin mo ang isip ko, turuan akong sumunod sa'yo. Panginoon, magtitiwala ako, baguhin mo ang puso ko, baguhin mo ang isip ko, pagkakabit mo ang maglingkod sa'yo. Aking Diyos, baguhin ako. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, ang nag-iisang Ikaw, ang tunay na nagmamahal sa amin. Ikaw lang po ang makapagbibigay nito sa amin, O Diyos. Itataas ang ngalan mo, Panginoon, Hari ka ng buhay ko. Ihahayag sa buong mundo, kadakilaan mo, hayag at totoo. Nasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay, O Diyos, sa'yo iaalay, O Jesus, handog itong buhay. Karapat dapat ilaan, pagsambang totoo. Walang makapapantay sa'yo, ikaw nag-iisa, Hari ng buhay ko. Karapat dapat ilaan, pagsambang totoo. Walang makapapantay sa'yo, tunay kang nag-iisa, Hari ng buhay ko. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay, O Diyos, sa'yo iaalay, O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba, sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay, O Diyos, sa'yo iaalay, O Jesus, handog itong buhay. Sambahin ka aming Panginoon, ang nag-iisang ikaw. Pag-ibig at kalinga mo'y binigay mo sa amin, O Diyos. Sambahin ka. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay, O Diyos, sa'yo iaalay, O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba, sinasamba ang nag-iisang ikaw,
pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog isang pa, sinasamba, sinasamba ang nag-iisang ikaw. Pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. O Jesus, handog itong buhay. O Jesus, handog itong buhay. Salamat po, Panginoong Jesus. Sinasamba, pinupuri kita, pagkat ikaw lamang ang kataas-taasang Diyos. Hallelujah. Purihin mo ang Diyos ng buong kaluluwa. Purihin mo ang Diyos ng buong isipan. Sambahin ka, O Panginoong Jesus. Salamat. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming itinataas, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Tunay nga, Panginoon, ikaw lamang po ang tunay na nagmamahal sa akin, nagmamahal sa amin. Hindi kayang pantayan ng sino man. Hindi kayang ibigay ng mundo. Ang pagkalinga mo sa amin, Panginoon, hindi mo kami kailanman pinabayaan. Sinasamba ka namin, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin. Buong buhay, buong lakas, sa'yo ay iaalay. Hallelujah. Minsan pa, awitin natin, sinasamba. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Minsan pa, sambahin natin ang Diyos. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. O Jesus, handog itong buhay. O Jesus, handog itong buhay. Sambahin ka, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Palakpakan natin ang Diyos na buhay sapagkat siya ay mabuti. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Amen? Sino po ang nakaranas ng presensya ng Panginoon habang siya'y ating inaawitan? Amen. Napakasarap po, di ba? Ano po yung pakiramdam? Para po tayong hinehele. Amen. Hinehele ni Lord, no? Yung baby, ganyan, no? Ang sarap.
Binubuhat tayo ni Lord. Amen? Ano man yung inyong nararanasan ng mga pagsubok ngayon, binubuhat tayo ng Panginoon. Hindi po tayo nag-iisa. Sige po, batiin natin ang bawat isa sa pag-ibig ng Panginoon habang inaawit po natin ang magpakailanman. Ayan. Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Pagpupurin at samba, tanging sa'yo lamang. Salamatan magpakailanman. Ika'y papupurihan, sasalamatan magpakailanman. Tapos kabutan, kaya pupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Oh, pasasalamatan magpakailanman. Talagang masarap magpuri. Kaya kahit tayo nasa bahay, pwede natin gawin yan kahit dahil ang Diyos ay kahit nasaan. Sama natin ang Diyos. Amen? May ano pa, may mga over pa sa pagpupuri at pagsamba. Okay po. Tayo po ay laging may paalala. Alam po natin, yung ating mga cellphone, please, ano nyo po sa silent mode para naman nakatuon ang ating pagpakinig sa Panginoon. Okay po, siyempre po, natural, kasama po talaga sa pagsamba natin ang pagpapasalamat. Kaya po, handa na po ba? Pero siyempre, ilan lang, limitado lang po ang ating mga tatawagin. Okay po, sino po ang ready na dito? Dito sa kaliwa, may magpapatotoo po. Kailangan natin itaas ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya dahil laging may ginagawa Diyos sa buhay natin. Amen? Okay po dito. Ay, ano lang natin, di ba? Dito po, meron. Ayun, si Tatay. Thank you, Lord. Aplakpakan po natin, Panginoon, sa patotoo ni Tatay. Thank you, Lord. Si Tatay, sa bakat.
Magandang hapon po sa atin lahat. Ako po ay magpapasalamat sa Panginoon dahil sa itong pagkaisa namin dito sa mga gawain sa patungo sa buhay ng walang hanggang. Nagkaisa kami mga galing sa Tansa. Walang mga ibang kasama ko, aking mga pamangkin, mga anak at mga apo. Ayun lang ang pinapasalamat ko sa Panginoon sa lahat ng mga bagay, kalakasan, ang lahat ng mga biyaya na natanggap namin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Salamat sa lahat. Lord, talaga po, napakabuti ng Panginoon nyo. Sa Panginoon walang malayo. Talagang salamat sa Panginoon, talagang pagmalaki ng Diyos. Talagang po, kahit saan tayo dalhin, tayo makakarating sa kanyang gawain. Di po ba? Okay po, dito, sa kabila. May nagpatuto dito sa side. Dito po. Meron po dito. O, dito lang yun, si sister. Ito, sister, nakatuwa pag papatuto eh. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang po ipagpasalamat sa Panginoon na muli po kami nakapag-church. At 2 linggo po hindi kami nakapagsimba. Kasi nung last Sunday po, talagang gusto na po namin mag-church. Naghanda na nga po ako ng mga dadalhin namin nung gabi. Tapos, ang nangyari po, nagka-infection po yung si Zia dito sa may paa. So, ang nangyari po, nagpagamot po kami, binigyan po siya ng gamot. At thank you Lord dahil pinagaling mo ang anak ko. At nitong Sunday naman po, ngayong last Sunday, talagang ando na po yung sabik ko na makapag-church na po talaga. Ang nangyari po, chinat na ako ni Ate Alida na, nice mag-church ka ba? Sabi ko, opo. Tapos kinabukasan po, nag-LBM naman po ako. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo pong makapag-church ako, hindi mo hayaan na manatili ako sa sakit na to. Hindi mo hayaan na sa buong linggo, talagang hindi ako gagaling. Kaya pinanghawakan ko at nanalangin ako kay Lord na pagagalingin mo ako, Lord. At nagtitiwala ako sa iyo kasi ikaw yung dakilang manggagamot talaga na pinanghahawakan ko at pinagkakatiwalaan ko. Kaya pinupurit, pinasalamatan ko ang Panginoon kasi nandito kami ng anak ko ngayon. Bagamat wala pong budget, pero hindi hayaan ni Lord na hindi kami makadalo ng anak ko. At thank you Lord dahil kanina po iniisip ko po yung pamasahin namin. Thank you Lord kasi may binigay pa si Lord na mas malaki. Kaya pinupurit, pinasalamatan ko ang Panginoon. Thank you, Lord. God is our healer and God is our provider. Di po ba? Amen. Sa po. Dito po, meron dito sa kabila. Tahimik po. Marami kayong masasabi. Okay. Kylie. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko po magpasalamat sa Panginoon kasi natutuwa po ako sa kapatid ko. Kasi si Kyle po, napakapasaway talaga nun as in. Like, sumasagot na siya sa akin, ganun. Basta yun. Pero natutuwa po ako kasi itong mga nakaraang linggo, talagang every Sunday, nagkasabi siya sa akin na, ate, sama ko. Pero hindi ko po siya sinasama kasi pasaway nga po, ganyan. Tapos, itong week po na to, nakita ko talaga yung sumusunod talaga siya sa akin, ganyan, nabawasan yung tigas ng ulo. Tapos, sinama ko siya dito ngayon, nandiyan po siya sa kabila. Tapos kanina, natutuwa ako kasi habang nagtuturo, magre-recite siya, tapos nakikita ko talaga na sumusunod na si Kyle. Kaya, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi nabawasan yung kulit niya. Ayan. Thank you, Lord. Sa Diyos na walang imposible. Talagang patuloy lang natin pag-pray. Meron pa. Isa pa. Meron pa po? Siguradong meron yan. O dito nga pa. O, sa kabila, dito. Ayun, sige, si Ate Leonie. Amen. Tinitignan ko yung iba. Okay. Sige, salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Hindi po ako sa giving, ha? Ayan. Dahil kasi ganito po, kahapon, talaga napakabuti ng Diyos. Hindi mo naman na-expect talaga na yung blessing talaga namang hindi kami magkandadala. Di talaga, pag nagbigay ka, talaga ang Lord talaga,
hindi naman natin ano yung talaga, kasi subukan natin ng Panginoon eh. Kasi kahapon talagang busy po kami ng anak ko. So sa kami nagpupunta kasi may nahanap po kaming bahay. So para din na sa kanya. Oh. So alam nyo, nung mulang umaga, pagpunta ko ng tawag nito, bumili ako ng pandesal, talaga meron na akong suki talaga doon. Marami po akong mga anak na pupunta. Talaga kilala ka na pag ako nagpunta ng panaderia, parang, yun na, pupuntahan na rin yung baga, meron talagang talagang mga tao na talagang doon na natutulog. So kaya pag ako bibili, kailangan 100 pera ko. Kasi ang pandesal ko na 30. Tapos kape. Yung iba na yung kanila. Pero ano yun, talagang, ko na talaga yan. So, merong isang matandang lalaki na talagang kumalabit. Eto pa, kasi dito kumalabit. Sabi ko, ay, pwede naman dito. Pero, pero hindi ko yun. Sabi niya, gusto ko ng tinapay. Sabi ko, ano po gusto niyo, tay? Siguro mga mga 70. Ako, tay, anong gusto niyo? Yun daw, yung parang may pula ba na tinapay. Magkano 7 lang yan eh. So, 2. Tapos may sabi niya, gusto ko pa ng soft drinks. Sabi ko, hala, tatay, sige, okay na nga, oo. Tatay, tama na yan. Kasi meron pang ibang Sabi niya, hindi, gusto ko ng soft drinks. Alam mo, sabi niya, kasi 5 piso lang pera ko. Gusto ko ng soft drinks. Sabi ko, sige tayo, yan naman yung 5 piso mo, bibiyang anak ta ng soft drinks. Minsan nagkakautang talaga ako doon sa panaderia na yan. Hindi talaga, natin talaga yan eh. Tapos okay yun, gada pupunta na yung mga anak ko, gada may kanto, baga dyan sa, yung uncle dyan, may mga nakaupo dyan. Talaga sabi ng anak ko, magbigay ko, wala akong barya. Bigay, oh. 50, gano'n na. Pero meron daw isang matanda, nakakatuwa. Sabi ko, Nayo, eto. Sabi niya, ang laki naman nito. Nagdasal, sabi, pagpalain ka ng Panginoon. Siya pa nagsabi sa akin, pagpalain ka ng Panginoon. So, nung hapon, okay, talagang hindi ko na siguro mga 4, ganyan. Pero wala sa akin naman. Paano tutuwa ako? Alam nyo, kagahapon, may pinuntahan kami, dahil kasi may kamag-anak kaming galing abroad. So, sabi kong gano'n, Lord, ang dami naman itong binigay rito. Nung araw na yun, yung mga talagang gano'n ang Lord. Kasi hindi mo na magbigay ka. Kasi ang mo yung matuwa sila. No? Talagang, nung binalik naman ng Panginoon, hindi kami magkandadala ng kapatid ko. Ang dami. May mga bag, galing Europe. Talaga naman. Sabi ko, Lord, niya naman ako sa'yo, konti lang yan. So, yun nga, sana nga pala. Teka pala yung mga kapatiran dun. So, ganyan kabuti ang Panginoon. Men, hindi mo na isipin ang binigay mo. Dahil nga, ang Lord naman na magbabalik niyan. Dahil ganong kabuti at kamahal tayo ng Panginoon. Kaya sa Diyos ang kapurihan. Amen. Amen. Totoo po. Sabi nga, we cannot outgive God, di ba? Hindi mo pwedeng lampasan sa pagbibigay si Lord. Kung nagbigay ka, naku, masigit pa doon. Our God is a multiplier, di ba? Okay? Okay po. Sige po, kung habang parating na si Pastor, ako din po magpapatotoo. Kaya po ako, itong week na ito talaga, salamat sa Panginoon at din sa prayer kasi naalala ko po kasi nung, hindi ako nakatisay ko kay Pastor, pray for me. Kasi nung time nitong linggo ito talaga namang, karoon na uli ako ng pero konti na lang po. Pinagaling na ako ng Panginoon. Thank you, Lord. At yun nga po, sabi ko nga nung Wednesday, sabi ko, dahil 6 kasi yung nabunot ko pong, tawag ito sa prayer natin. Sabi, pinag-pray ko yun eh. Sabi ko, Lord, ko po ang kala ka na kung ano makukuha ko, talagang yun. Yung nakuha ko, tapos hindi ko nakita agad hindi ko tinignan sa calendar yung 6. 6 pala Friday. Yung Friday po is my Bible study sa Naik. Sabi ko, Lord, tama, hindi pa ako gaano nung Wednesday. Sabi ko, Lord, hindi ko pwedeng, dahil pinag-pray ko to. Hindi ko pwedeng ipagliban. Hindi ko pwedeng palitan kasi ito yung pinag-pray ko eh. Alam niyo po ba, ganito na lang. Sabi ko, Lord, alam ko pinalakas mo na ako, pinagaling mo na ako. Alam niyo po yung sabi ko, pwede ko palang ipalit yung Friday ko. Ginawa kong Wednesday. Yung aking Bible study, punta po ako ng Naik. Pakabuti po talaga ng Diyos. Talaga sa mga nagtuturo, yung mga kaluluwan, dala mo, tapos yung gawain mo, nakita mo talaga talaga nakikita mo una-una, hindi sa daan, nagdagdagan sila, yung heart nila, pag nakikinig sila, yun ang sa magtuturo, yun po yun natin eh. Alam niyo ba po rin ng Panginoon, natutuwa ako. Tapos yung isa doon kaakay ko na lalaki din, nakatin na yun dito nung December. Alam niyo po, may akay din siya.
Sabi ko, Lord, ang galing naman talaga at hindi lang po yun. At talagang napakabuti ng Diyos na pagdating mo doon, hindi mo maano yung malayo, ang pinanggalingan mo, kundi alam mo na yung ginagawa mo para sa Panginoon, hindi nasasayang po yung ginagawa natin para sa Diyos. Sabi, di ba, magpakatatag, magtinag, lalong sumagana sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos, sabi ko, Lord, totoo pala pag kayong kukumit ka sa Panginoon, kahit pala mararamdaman mo, malakas ka rin. Kasi when are weak, we are strengthened by God. Pinapalakas mo tayo ng Panginoon dahil ang kanyang lakas kapag mahina, siya talagang ating kalakasan. Kapag tayo may sakit, siya ang ating kagalingan. Di po ba? Pag tayo naubusan, nawawala si Lord, di naubusan. He is our supplier, our provider. Siya po yung ating ama kailanman, hindi nagkulang. At sabi ko lagi sa sarili ko, Lord, hindi ka pwedeng pantayan. Ang anak, mga magulang or kaya kapatid o kahit mga mahal sa buhay, pwede kang saktan. Pero si Lord, never kang sasaktan. Kasi kahit sabihin mo nagbibigay sa'yo, kahit sabihin mo piniingatan ka, inalagaan ka, pero ang Panginoon po, never na nanakit sa'yo. Pag masakit ka, nasaktan, siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa'yo. Siya ang maalis sa'yo, siya ang nag-iingat sa'yo, siya ang tumutulong sa'yo, at siya ang laging gumagabay at nagsasabing, nandito anak, nandito ako para lagi kang tulungan at lagi tayong yinayakap ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, walang ibang Diyos na tayong laging matatawagan at laging masusulingan, kundi siya lamang. Salamat sa Panginoon, talagang wala talaga iba na tayong babalikan sa mga nakaraan. Talagang ito ay para sa Panginoon ang lahat. Kaya to God be the glory. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen? Okay po. Okay na po, andito na po yung ating mga pastor, tinatawagan ko na po. At siya po ang magdahayag ng salita ng Diyos, si Pastor Nap Castillo Jr. po. Thank you, God bless po. Meron ka na dito. Meron ka na nga pala. Experiencing it, yan po ay ating pong naranasan simula nung tayo po ay tinanggap ng Panginoong Hesus bilang tunay niyang mga anak. At nung tayo po ay sumampalataya sa Kanya, nagsisi tayo ng ating mga kasalanan ng buong puso at buong katapatan, walang halong drama o optics. Tagang buong puso na tayo po'y umiyak sa paanan ng Panginoon. Tinulungan niya tayong magsisi ng tapat sa puso natin at tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas simula nung araw na yan. Ang himala ng kaligtasan, pagpapatawad ng Panginoong Hesus at ang himala ng pagbabagong buhay naranasan na natin. Kaya ang presensya niya andyan. Amen mga kapatid? Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa banal mong presensya. Hindi mo ipinagkakait sa amin. Kayo po ang lagi nagsasabi sa amin, kung kami napapagal, kung kami napapagod sa buhay nito, kung kami man po ay nagkasala, nagkamali at nagkulang sa iyo, huwag kaming lalayo, huwag kaming magtatago, huwag kaming tatakbo palayo sa iyo, bagkus lalo kaming lumapit sa inyo. Dahil hindi nagbabago ang pagtingin mo sa amin. Hindi nababawasan ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Panginoong Hesus, inandog mo ang buhay mo para sa aming lahat. At kilala mo kami, Panginoon, at kailan po nakakaalam kung ano ang magiging plano mo para sa amin. Kaya walang ibang nagtsatsaga sa amin, walang ibang umuunawa sa amin, walang ibang nagbabantay at sumasama sa amin at naniniwala pa rin sa amin at nagtitiwala sa amin.
Walang ibang gumagawa niyan, Panginoong Isus, kundi ikaw lamang sa buhay namin. Salamat, Panginoong Isus, na kahit maraming beses kaming nagkulang, binigo ka namin, nagkasala kami sa inyo, minsan nagalinlangan kami, hindi mo kami pinagtabuyan, hindi mo kami pinalayas sa banal mong presensya. Kayo lagi ang nagpapaalala sa amin, lagi kaming lumapit sa iyo, Panginoon. At kami ay inyong pagpapahingahin. Salamat po, itong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan naming mahal na Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng umiibig sa Panginoong Jesus ay magsabi ng Amen at Amen. Thank you, Lord. Pwede na po kayo makaupo, mga kapatid. Amen. Mahal ba natin ang Panginoon? Tayo po ay dadako na sa pangalawang serye ng ating pong mensahe. Noong nakaraang linggo, tayo po'y binigyan ng Panginoon ng mensahe na ating pinagsalusaluhan, espiritual na pagkain ng ating mga kaluluwa at espiritu na lalong nagpalago sa atin at nagpatibay ng ating panampalataya. Kung natatandaan po ninyo, hinango ko po ang mensahe ng binigay sa atin, Lord, sa Luke chapter 10, verse 27. Ano po yun, mga kapatid? Since itong buwan na ito, tama ba, Brother Spak, no? Ito ay, ano sabi lang nila? Love month? Ito, okay. Although, ano lang naman yan, ano yan tawag dito? Yung, parang ano lang naman yan ng tao, pero sa totoo naman, dapat araw-araw. Diba? Araw-araw talagang nai-inlove tayo sa Panginoon. Amen? Amen, mga kapatid? Lahat tayo. We are in a relationship. At ang relationship natin, hindi to, mga kapatid, ordinaryo o panlupa. Kaya you have to enjoy it. Kailangang magpakasaya tayo. Kasi yung itsura ng taong in love, abay parang nagbo-bloom, parang nagmumurang kamyas yung mga medyo, yung humahabol sa tren, pag yung mga ganon, talagang lahat na lang ng pagpapaganda ginagawa kasi in love. Diba? Lahat tayo in love. In love tayo sa pinakadakilang lover natin. Amen. Yan walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Alam niyo yung mga in love, kaya yan sila na yung parang, madalas yung parang kinikilig. Kasi isipin nila, pag hindi sila makatulog sa gabi, alam nila somewhere out there may nag-iisip para sa kanila. Diba? And we need to know the fact na yun ay pansamantala. Yun ay limitado, kasi tao lang yun. Pero yung isipin mo sa iyong puso, hindi lang sa iyong makataong kaisipan, yung isipin ng iyong espiritu at kaluluwa, ang dakilang katotohanan na meron pang higit na mas in love sa atin. Na in love sa iyo. Yan ay walang iba, kundi ang tunay na lover of our souls, and that is no other than our Lord Jesus Christ. Di ba? Kaya nga, nung nagkasala nga si Pedro, ang una niya kagad na reinstating introduction kay Peter, kasi alam niya si Peter talaga, hindi niya na talaga alam kung saan niya ilalagay yung pagmumukha niya. And yet, tinawag pa siya ng Panginoon. Nakita niyo, mga kapatid? Natandaan niyo yung kinuwento ko sa inyo patungkol kay Pedro? I describe it to you by God's grace. Mahirap yung ginawa niya. Kasi of all the apostles, sabi ko sa inyo, siya yung mercurial, yung behavior, yung talagang siya, yung pag sinabi mercurial, very quick. Ill-tempered, pero madaling kumilos, na pag sinabing mahal mo ba ako, hindi na yung magdadalawang salita, hindi na yung mga palakad, mahal kita, ganun yun. Ganun si Pedro sa Panginoong Hesus. Ano siya? Expressive. Inexpressive in a mercurial manner. Mabilis siyang magpakita, magpahayag kung ano yung nasa puso niya. And yet, kilala siya ng ating Panginoong Hesus. Kilala siya. Na itong alagad kong ito na very quick sa pagsasalita, na magpahayag ko anong damdamin niya para sa akin, alam niya rin kung gaano ito kahina. Diba? Kaya nga, nung itinatwa ng Panginoon, kasi sumampa pa siya, sabi, sinusumpa ko, kahit kailan, hindi ko kilala yung taong yan, sinasabi niyo sa akin. Diba? Sinabi niya yan, sinusumpa ko, hindi ko kilala yung Panginoong Hesus.
Pero nung una, sabi niya, Lord, I'm going to lay down my life to you, Panginoon. Ihahandog ko buhay ko sa iyo. Handa akong mamatay para sa iyo, Panginoon. Diba? Kasi siya rin yung nagsabi na kayo ba, ay iiwanan nyo rin ba ako? Kasi halos 500 mga disipulo na ang tumalikod sa Panginoon dahil hindi nila makuha, hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoong katotohanan. So halos 500 disipulo, iniwanan ng Panginoon. Ang sakit nun kay Lord. Kayo ba naranasan nyo na yung iniwanan kayo at tinalikuran kayo? Na mga pinagkatiwalaan nyo, ng inaasahan nyo, mga minamahal nyo. Naranasan nyo na yon? Marami sa atin dito, may ganun, maaaring may expectation ka sa magulang mo, may expectation ka sa anak mo. Diba? Yung mga magulang na pinag-aral ng gusto ang mga anak, no? Nakapag-aral, nakapagtapos, iginapang ng magulang para maging titulado, na hindi naman siguro kalabisan sa magulang na mag-expect sa anak na, anak, sana naman pag ikaw ay nakagraduate at may trabaho ka na, huwag mo naman kalimutan. May ganyan naman. Hindi naman dinidemand ng magulang. Sa totoo lang talaga, hindi taga-obligasyon ng anak yan. Pero pagmamahal yan eh. Pagmamahal mo sa Panginoon Diyos at pagmamahal mo sa magulang mo, kusa na yan dapat. Hindi yan pinagdedebatihan. Hindi yan pinagtatalunan. Diba? Kung talagang ikaw, ay talagang sinasabi mong ikaw ay may Panginoong Diyos sa puso mo, magkusa ka. Ganun po yun. Kaso ang iba talagang ang realidad, pag nakagraduate, nakapag-aral, tinalikuran ng magulang, nagpag-aasawa ng kung sino-sino, wala. Kung madamot pa yung asawa, wala na. Kawawa na si nanay, si tatay na matatanda na, kinalimutan na maraming ganyan. Maraming ganyan. In fact, may mga kapatid pa tayo mga matatanda na talagang hanggang ngayon, iniiyak nila yan sa akin. Sabi ko, Nay, sa Panginoong Sus lang tayo umasa. Dahil pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan o pabayaan. Hayaan mo sila. Lahat naman ng tinatanim mo, aanihin mo eh. Kung lapastangan ka sa magulang mo, salbahe ka sa kapatid mo, kung nagpapagamit ka sa gawa ng kaaway, aanihin ng tao yan. What goes around comes around. Yan po ang kasabihan dyan. Amen? Pero ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Okay? So, kung babalikan natin yung mensahe natin, Lucas chapter 10 verse 27, ano sinabi dyan? Anong pinakadakilang kautusan na dapat daw nating maisapuso at maipamuhay? Ano daw po yung dakilang kautusan ng Panginoon? Kung nais nating magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano sinabi ng Panginoon? Ano ba raw ang nakasulat sa kasulatan? Ano sabi? Sabi diyan, love the Lord our God with all of our hearts and with all of our souls, with all of our, ano sabi diyan? Strength and with all of our mind. 4 na aspeto ng ating buwit pagkatao. Yun ang nire-require ni Lord sa atin, na ibigin natin ang ating Panginoon Diyos. Kung talagang gusto nating magtamo ng buhay na walang hanggan, dapat talaga ang pinakamataas na focus of object ng pagmamahal na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Na mamahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at pag-iisip. At yan din yung sinabi sa Deuteronomy, di ba? Natatandaan ninyo, sa Deuteronomy, yung binasa po natin, na hinango sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Yan, sabi, makinig ka Israel, nag-iisa lang ang iyong Diyos. Sabi sabihin, there is only one object of our love and our affection. Isa lang. At yan ay walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Amen? Nung nakaraang mga Sunday, anong title ng ating message? Loving God, our ultimate reason for living. So this is the first part series. Itong pangalawang series na ito, doon kasi diniscuss natin yung mga message na binigay sa atin ng Panginoon, yung karakter ng Panginoon. Na kaya hindi imposible na magkaroon tayo ng love relationship kay Lord kasi
At the very first place, it is our God who established this. Sabihin, ang Diyos na nag-expect sa atin na i-reciprocate natin o talagang mahalin din natin siya, siya ang unang nagmahal. Nakikinig ba tayo mga kapatid? He is the loving initiator. Siya ang unang nagmahal. He even made it as a covenant. Ginawa niya yung tipan. Na talagang nag-enter siya doon sa parang kung sa baga sa mga tao, yung parang marriage contract. Parang ganyan, di ba? Yung marriage contract kasi papel lang talaga yan, legal yan. Legalidad yan. Na habang nabubuhay pa yung mag-asawa, ay tagang they're bound to each other. Ganun po yan. Kasi sinabi nga ng Bible, ang dalawang tao na, yan nga, yung magulang natin, nanay tatay na pinagsama, ay hindi pwedeng pag-iwalayin ng sino man. Okay? Mag-iwalay lang yan pag may namatay. For as long as they live, they're bound, they're duty-bound. Kailangan nilang gawin ang lahat ng pwede nilang magawa para tuparin ang kanilang sinumpaan sa harapan ng Diyos. Ngayon, ginawa yang legal dahil meron tayong batas. Hindi katulad ng ibang mga mayayamang bansa, Western countries, meron silang divorce law. Dito, wala. To the point na nagkaroon ng move sa Kongreso several years ago na gusto ng mga feminist legislators, yung mga babaeng mga legislator na babae na mga champion ng women's rights, pinopropose nila na lagyan ng expiration date ang mga marriage contract. No? Kung pwedeng, parang lisensya. Parang yung lisensya sa sakyan. Kunyari, 5 years yan o 10 taon. Parang nga naman daw, kung ma-realize ng mga tao na ng mag-asawa kasi na ay hindi pala kita mahal. May mga ganyan eh, no? Pero nung una, lahat na lang ng mga pambobola sinasabi. Pero habang tumatagal, na-discover niya na kung anong pagkatao, anong ugali, kung anong tagang tunay na balat nito sa likod, kung ano yung mga na-discover niya, doon parang hindi yun ang basihan eh. Kaya pinopropose na. Tapos yung iba naman palang mga babae, ginagawang punching bag. Siguro desperadong buksingero yung napag-asawa, ang mga asawa ang ginagawang punching bag. O naman, ang iba naman ginagaslight. No? Pinaghihinalaan yung asawa, yung pala sila yung gumagawa ng kalokohan. Gaslighting naman yun. So, ang sabi doon, ang relief doon, lagyan ng expiration yung marriage contract, which did not prosper. Hindi yung nagtagumpay. Kuha niyo mga kapatid. Kaya talagang maraming mga tao ngayon talagang sabi natin na nakakalungkot din naman yung buhay, pero hindi man hanggang doon lang ang buhay natin eh. Meron mga naghihiwalay, talagang wala. Hindi taga sila papayagan eh, na habang buhay pa eh, magsipag-asawa pa sila. Hanggat buhay yan, you're still bound. Na kapag nag-asawa yan sila, buhay pa yung kanilang napangasawa. Legally married to ha. Legal, may papel. Talagang pwede silang kasuhan ng adultery. Pwede talaga yan. Tapos kung ano man yung kanilang naipundar habang sila mag-asawa, conjugal property yun. Yun po yun. Okay? Kaya nga yung pag-asawa, hindi yan biro-biro. Hindi yan madaling bagay na pinapasok ng kung sino-sino lang. Kung kaya ka lang nag-asawa para pagbigyan ng hilig ng laman mo, kawawa ka. Kawawa kayo. Tapos anak lang kayo ng anak, tapos kagala sa kalye. Ang sarap yung pukpukin pag ganun eh. Di ba? Hindi kayo prepared. Na kaya lang kayo naudyok dahil nakigaya tayo o dahil nga sa tawag ng laman, hindi pwedeng ganun. Diba? Kaya nga lagi ako nangangaral eh. Pag nag-officiate kami ng kasal, pag kinakounsel na tiyakin ninyo na kalooban ng Diyos na kayo mag-asawa. Tiyakin nyo, number 1, nakaloob yan sa inyo ng Panginoon. Otherwise, magiging miserable buhay nyo. Pangalawa, psychologically prepared ka, emotionally stable ka, at sunod, dapat financially stable naman. Baka maaasa-asawa kayo, doon pa rin kayo sisiksik sa magulang ninyo, panggata sa magtatay, pagkain sa nanay. Aba, galing no?
Tapos mag-aalaga si nanay, tatay pa rin. Mali yun. Ang galing nyo ha, para lang kayo nagbaybahayan. Tapos magulang nyo ang yaya. Ay, nako. At kayo namang mga lola, huwag makipaubuto. Hayaan nyo sila. Maglingkod kayo kay Lord. Ilan taon kayo nag-alaga ng 10, 12, 100 ng anak? Tapos nung nagkauban na kayo, gusto nyo alaga pa rin kayo? Dahil sasabihin nyo, namimiss ko mga, tumigil ka. Yang buhay na binigay sa inyo, ipaglingkod mo yan kay Lord. Unahin mo ng Panginoon sa buhay mo. Tama na yung panahon ng pag-asikaso nyo. Maglingkod kayo sa Panginoon. Na hindi ko sinabing maging masungit at mataray kayong lolo't lola. Sabi nga ng mama ko nung buhay pa, ay, nako ako ha, wag niyo akong paalagain ng mga anak niyo. Sinabi ni mama yan. Mahal ko mga apo ko, amuyin ko lang yan, tapos ibabalik ko rin sa inyo. O, tama naman yun. Diba? Amen ba, May? Balik tayo sa tunay. Okay. Ang sabi ng Panginoon dyan, mahalin natin ang Panginoon ng buong puso. Ng awitin natin kay Lord, di ba? Ang tanong, ang daling sabihin yung bawat stanza, bawat mensahe ng kanta na yan. Kung titignan natin talagang lahat ng message ng mga love song natin kay Lord, worship song, talagang, masabi mo talaga unbelievable. Talagang napakatayog na senaryo ng pagmamahal sa Diyos. Pero ang tanong, ginagawa ba natin? Diba? Yun ang tanong. Ginagawa ba natin? Yung mga kantang pangmundo, yung mga love song, diba? Yung mga sana dalawa ang puso, ganyan. Tapos, ano ba yan? Bukas na lang kita mamahalin, mga ganyan. Kahit konting pagtingin. Di ba may ganyang kanta? Yan medyo madaling paglaruan yan pagdating sa tao. Pero pagdating sa Panginoon natin Diyos, hindi nagbibiro ang Panginoon. Hindi nagbibiro ang Panginoon. Na sinabi niya sa atin, mahalin niyo ako, sabi ni Lord. Tandaan natin yan na sinabi sa Hosea chapter 6 verse 6. Hindi ko hinihingi kailanman. Hindi ko hinahangad sa inyo na handugan niyo ko ng mga material na sakripisyo. Hindi kailangan ni Lord yan. Mayaman ang Panginoon. Siyang dakilang manlilikha. Kanya lahat yan. Ang hinihingi ko lang sa inyo mga anak, mahalin niyo ako. Imagine ninyo, meron tayong Diyos na nahuhumaling sa pagmamahal natin. Di ba tayo nasasaktan yan? Di ba? Kaya sinabi ng Panginoon kay Pedro, matapos si Pedro talagang malugmok sa kahiyaan, malugmok sa kondemnasyon, malugmok sa tinatawag na talagang guilt feeling niya, na hindi niya mapatawad ang sarili niya. Ang Panginoon na nagbukas ng daan para siya'y mapalapit uli kay Lord, di ba? Tinawag siya. Pinagandaan pa siya ng pagkain. Pedro, lika, kain kayo rito. O pagkatapos kumain, o Pedro, di ba? Do you agapaw me? Ang Panginoon lagi ang gumagawa ng paraan para muli tayo makipagkasundo sa Kanya. Nanawa po ba ninyo, mga batid? Kasi pag tayo nagkasala sa Panginoon, nakakaramdam tayo ng kondemnasyon. Nalulungkot tayo dahil hindi natin akalain magawa ko yung kay Lord. Nangangako ako na hindi ako magsisinungaling, mamaya konti, nagsinungaling na naman ako. Nangako ako na hindi ako magpapatangay sa tawag ng laman, mamaya konti, natangay ka. Nangako ako na hindi na ako magchichismis, o mamaya konti, nagchismis ka. Nangako na ako na hindi na ako mga-api, hindi na ako mandadaya, hindi na ako magmumura, mamaya konti, itulak ang gumawa ng ganun. Kasi alam ng Panginoon kung ano tayo. Siya lumikha sa atin eh. Naintindihan niyo mga kapatid? Alam ng Panginoon kung gaano tayo kahina at kung gaano tayo karupok. Pero sa kabila ng katotohanan yan, nag-invest siya ng buhay niya para sa atin. Dahil alam ng Panginoon na walang makapagbabago sa atin kundi siya lamang. Are you listening, mga kapatid? Walang ibang makakaunawa sa atin, walang ibang magtitiwala sa atin, walang ibang magbibigay sa atin ng pagkakataon,
kundi siya lamang, ang Panginoong Yesus lamang. Kaya kita niyo pag tayo nagkasala, siya ang gumagawa ng paraan. Hinahanap niya tayo. Di ba si Adan, hinanap niya yan? Dati yan si Adan, kasama niya ang Panginoon sa kalamigan ng paraiso ng Eden. Adam used to walk with God at tagang kasama niya ang presensya ng Diyos. Pero nung nagkasala sila, anong naramdaman niya? Di ba natakot siya? Nagtago silang dalawa. Pero anong ginawa ng Panginoon? Hinanap pa rin sila. Ganun ang ating Panginoon. Kasi niya nga, mga kapatid, mahal niya tayo. Naunawan po ba ninyo, mga kapatid? Mahal tayo ng Panginoon. Kahit anong pinagagawa natin sa buhay natin, dahil doon tayo ngayon mga makasalanan pa, inibig na tayo ng ating Panginoong Yesus. Lalo pa kayang tayo mga anak na niya, na may tama tayong relasyon sa Kanya. Kaya pag tayo nagkakamali, naramdaman lang natin na parang hindi na tayo tanggap, parang duming-dumi na, ang dumi-dumi ko na, nakakaya na ako, nakakadi na ako. Pero hindi, kay Lord, hindi nagbabagong pagmamahal niya sa atin. Ganyan ang Panginoon. Sa Kanya lahat nag-initiate yan eh. Kaya ang tinatanong lang naman ng Panginoon, sa kabila ng pagmamahal niyang ito, kaya rin ba ninyo akong mahalin? Yan ang tanong ng Panginoong Yesus. Sabi niya nga, Peter, do you agapo me? Pero ano sagot ni Peter? Yes, Lord, I phileo you. Pangalawang tanong, Peter, do you agapo me? Yes, Lord, I phileo you. Yung pangatlong tanong, si Pedro nasaktan na ng gusto dahil alam niya, 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon. 3 beses siyang tinatanong. At hindi niya naunawaan yung pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. Kaya ng pangatlong pagkakataon, bumaba mismo ang Panginoon doon sa level ng pangunawa at kakayanan ni Pedro. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa pangatlong pagkakataon, Peter, do you phileo me? Si Lord na ang bumaba. Kaya umiiyak man si Pedro noon at labis sa sasaktan. Sabi niya, Opo, Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay. Kilala mo ko. Lord, I phileo you. Nakita niyo mga kapatid, sa Panginoon, sapat sa Kanya, kontento siya kung ano lamang ang kaya nating pagparaan ng pagkapakita ng pagmamahal natin sa Kanya. Kaya ni Lord yan. Ang importante, mga kapatid, iniibig natin siya. Nagre-respond tayo sa pagmamahal niya. Kaya sabi niya, mahalin ninyo ang inyong Panginoon Diyos ng buong puso. Alam niyo bakit, mga kapatid? Sapagkat sinabi nga ng Panginoon, ang puso natin, higit sa lahat, ay madaya, sinungaling, marupok, makasalanan ng puso natin. Walang nakakaunawang tao, kahit ako na mayroong katawan, hindi ko yang kaya kahit kayo. Kung ano man ang tunay na kalagayan ng puso ng sinaman sa atin. Napakalalim yan. Kahit ang pinakamagaling na detector na pwedeng imbentuhin ng kasulukuyang teknolohiya sa panahon ito, hindi niya kayang suriin at saliksikin ang tunay na kalagayan ng puso ng tao. Diyos lang ang makakaalam at makakilala sa inyo. Kaya kahit ano pang ginagawa ng tao, kahit ano pang sinasabi ng tao, ang Diyos ay hindi natitinag doon sapagkat lagi siyang tumitingin, ano ba talaga ang puso ng mga anak kong ito? Ano tagang kalagayan ng puso nila? Doon siya tumitingin lagi sa puso natin. Kaya ang puso natin, mapatid, sabi nga ng Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your hearts. Higit sa lahat, pagtuunan natin ng pansin, maging spiritual nating mapatid, pagbabantay. Higit sa lahat, bantayan natin palagi ang ating mga puso. Why? Because our heart is the wellspring of life. Ito ang bukal ng buhay. Diba sabi ng Mark, sabi ng Panginoon, hindi ang kinakain ng tao at ang pumapasok sa tao ang nagpapasama sa tao. Ano nagpapasama sa atin? Yung mga
lumalabas sa atin, na galing sa atin daw mga puso. So we have that potential. Kaya sabi ko, dahil natandaan nyo, binanggit ko na karangli ko, kaya kung saan may tao, asahan nyo, may korupsyon, may pollution, may kasamaan. Kasi sa atin ang gagaling ang kasalanan. Ama batid? Sa atin. Hindi sa mga hayop, hindi sa mga puno. Sa tayong nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Pero sa kabila ng ating pong pagiging makasalanan, iniibig tayo ng ating Panginoon. Mahal niya tayo. Kaya pinababantayan niya yung pusong yan. Kasi po ang puso natin, meron pong dalawang potential yan. Kapag ang puso ng tao, at ito'y hinalintulad, dapat sa matabang lupa. Kapag ang itinanim dyan ay binhi ng salita ng Diyos, ito po ay may kapasidad at potensyal sa biyaya ng Panginoon, na ito po ay magkaroon ng malaking puno na magiging, sabihin nating mayabong ang kanyang paglaki, makapalang dahon, maraming sanga, nagiging kapakipakinabang sa lahat pa ng mga nilikha ng Panginoon. At may potensyal na ito po'y mag-multiply, mag-reproduce ang puno na yan. At kung atin titignan, para po yung isang napakalaking hardin o garden, o isang napakalaking plantation, o kaya naman pwedeng isang malaking, napakagandang kagubatan. Kasi ang daming pong ibinunga. Kung ang puso na yan ay matataniman ng mabuting binhi ng salita ng Diyos. Na ang buhay natin, mapatid, kahit sinira tayo ng kasalanan, kahit nakipagsabwatan pa tayo sa kadiliman, nagkasala tayo, pero kung sa awat habag at biyaya ng Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo bilang Panginoon at iyong tagapagligtas, at palagi kang natataniman ng salita ng Diyos, ikaw ay may potensyal na maging masaganang uri ng puno at dumadami ka. So ang buhay natin nagiging kapakipakinabang, naging pagpapala. Amen? Hahanapin ka ng tao. Hindi sa kung ano yung perang ibibigay mo, hindi. Hahanapin ka dahil hindi ikaw nakikita nila, kundi ang Panginoon sa buhay mo. So nagiging dalo yan ng pagpapala kasi yung binhi ng buhay ng salita ng Diyos na itanim sa puso. Pero kung binhi ng kasamaan ang maitanim sa puso natin, ay potensyal kang magiging ahente ng impyerno at illegal recruiter ng mga kaluluwa sa apoy ng impyerno. Ganyan po yan. Talagang magiging masamang damo ang labas natin at panay tinik ang maibubunga natin. Yan ang mangyayari. So nakita niyo mga kapatid, may potensyal ang tao ng likha ng Diyos na maging instrumento ng kabutihan ng Panginoon o kaya naman ay maging ahente ng kadiliman. Kaya ingatan ang puso higit sa lahat. Sabi ng Panginoon, bantayan ang puso natin. Kaya nga sinasabi niya, mahalin natin ang ating Panginoon Diyos, hindi sa pamagitan ng ating mga bunganga o bibig, hindi sa mata, hindi sa isip, kundi sa pamagitan ng anong pinakauna? Pinakauna, mahalin natin ang ating Panginoon Diyos ng buong puso. Okay, mga kapatid? Sinabi po ng Revelation, chapter 2, verse 4, ang sabi dyan, may isang bagay akong ikinatatampo sa inyo, mga anak. Buksan niyo, mga kapatid, para makita natin. Revelation chapter 2, verse 4, ang sinabi po dyan, isang bagay ang talagang ikinatatampo ng Diyos sa atin. Sinabi pa nga rito sa English version, I hold this against you. Meron akong hindi lang tampo, kundi meron talagang sabi nating laban ng Panginoon sa atin against us.
Meron po siyang ikinatatampo, meron po siyang sabi nating pwedeng kaso na isinasampalaban sa atin. Meron siyang something against us. Ano daw po yun? Nakalagay ba rito? Can you flash please, kahit sa Tagalog, yung Revelation chapter 2 verse 4? Basahin niyo mga kapatid. Ayan. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa'yo, sa atin. Ano daw yon? Ayan. Yan ang nagpapadurog at sa puso ng Diyos. At yan, mapatid, ang nagpapaluha sa Panginoon. I have one thing against you. You have already forsaken your first love. Itong isang bagay, mapatid, na kinalulungkot ko sa inyo, tinalikuran nyo na ang unan nyong pag-ibig. Tinalikuran na natin ang unan nating pag-ibig. Ang pagtalikod natin sa unang pag-ibig, nakita nyo, sino ang unang pag-ibig natin? Yung tunay na unang pag-ibig? Sino daw? Yun. Kahit ilang taong ka pang na-born again, kunyari, middle age ka na, o matanda ka na, doon ka na-born again, o kunyari, nakakilala ka kay Lord kung kailan ikaw ay 95 na, no? Saya, wag naman ganun. Sinayang mo yung buhay, no? Kung kailan naman 100 ka na, doon ka palang tumanggap kay Lord. Ano ba yun? No? Nakakalungkot. Pero anyway, ang sabi ng Panginoon, kaya anumang edad yan, kaya anumang panahon yan, mga kapatid, pagdating sa salita ng Diyos at pagdating sa Panginoon, lahat ng ating mga pinagdaanan, santabihan, wala yan kay Lord. Kaya dito, ang tunay pala nating first love, walang iba, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Si Lord ang first love natin. Amen? Kaya wag kayong patitinag, wag kayong magpapatangay doon sa mga tao na walang ginawa kundi tuksuin tayo o napag-iwanan ka na ng biyahe o wala ka na sa kalendaryo. May ganyan mga taong mga masasama ang dila no? May mga ganyan. Kung makapagsalita, akala mo hawak nila ang buhay mo. Sila naman miserable rin ang buhay. Tayo hindi na miserable buhay natin. Ang buhay natin maayos dahil sa Panginoong Hesus. Di ba? Kaya dito, ang Panginoon ang ating unang pag-ibig. He is indeed our first love. Kaya huwag kayong maghanap na wala akong pag-ibig. No! Hindi ka natuyuan ng pag-ibig. Ang pag-ibig talaga natin, ang first love natin, ay ang Panginoong Hesus. Di ba meron pang kanta, First Love Never Dies? May ganun akong narinig na kanta eh. First love never dies. Sabi nila, ang mga unang mahal daw ay hindi raw yan nakakalimutan. Ay totoo. Lalong-lalo na nga if you're going to get it in a right context according to the Word of God. Kasi ang Panginoon na hindi nawawala. Siya'y forever. Siya ang first love natin. Kasi siya na nagsabi, hindi naman ako, hindi naman tayo, hindi naman natin inimbento yan. Ayan siya nagsabi, kaya ako nagtatampo sa inyo, kaya sumasama ang loob ng Panginoon sa atin dahil iniiwanan natin ang first love natin. Si Lord yun. Hindi yung asawa nyo, mister nyo, o miss nyo ang first love nyo. Hindi. Sorry to tell you. Ang katotohanan ng first love natin ng Panginoon. Hindi yung mga kasintahan ninyo. O kasintahan ng sino-sino. Intindihan natin mga kapatid? Hindi sila ang first love. Si Lord ang first love. Kaya yung sinasabi ng kantang First Love Never Dies, totoo yun in the context of the biblical truth. Totoo yun kung anong sinabi ng Panginoon. Maging totoo at makatotohanan at maging buhay yun sa atin kapag nakita natin at isinapuso natin ang sinabi ni Lord, si Lord ang una nating pagmamahal. Kaya nakita niya, mapatid, hindi man natin pa siya nauunawaan ng panahon yun, nung hindi pa natin tayo tumatanggap ng kanyang salita ng panahon yun, minamahal niya na tayo.
Sa sinapupunan pa lang ng ating mga ina, mahal na tayo ng Panginoon. Kaya nung una tayong tumanggap sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas, iba yung feeling. Naalala nyo? Yung karanasan ninyo nung una kayong tumanggap sa Panginoon? Ha? Iba. Iba talaga yung ma-inlove ka, yung tamaan ka talaga ng pag-ibig ng Panginoon Diyos. Iba nun. Abay, lahat ng taon, tingin mo yung mababait. Nung panahon, di ba? Dapat, pati kaaway mo, nagagawa mong patawalit, yakapin, nagagawa mong maging mapagbigay. Lahat, iba talaga yung pag ikay na in love sa Panginoon. Yung binabago ka ni Lord, yung naligtas ka. At ang pakiramdam mo nun, talagang langit. Ako, nung una akong tumanggap sa Panginoon, nung ako'y umatin doon sa Santa Rosa, Laguna, yung church na Pastora Feli, ang alam ko noon, pag-attend ko noon, unang attend ko doon, Sunday. Umaalis kami ng Lola Elong namin dyan sa San Isidro sa bayan. Alas 5 pa lang ng madaling araw, kinakailang madilim. Kasi yung mga matatanda dyan sa simbahan ng Christ the King, akong inaabangan. Dahil nga dati nga akong kami ni Pastor Nono, dati nga kaming laman na simbahan, commentator kami dyan eh. Commentator kami dyan. Kaya minsan, tatlong matatanda yung lumapit sa akin na sabi nila, itong sinap, sa tingin ko, ikaw ang susunod na kura paroko ng ating simbahan. Sabi ba naman sa akin ganun? Pero hindi ko na binigyan ng weight yun. Na born again ako, tinawag ako ng Panginoon. Hindi na ako nagsisimba, hindi na kami nagko-commentator. Madaling araw kami umalis para walang makita. Aba, siguro nalaman ng mga matatanda na madaling araw kami umaalis. Madaling araw, sarado pa yung pinto ng simbahan, nandun na sila sa harap. Mga marites, panahon na yon. Kung maririnig mo, sabi, ayan ang tupang ligaw, ayan ang tupang narinig ko yan. Sabi ko, Lola, ayan sila. Sabi ni Lola, wag mo silang pasinin totoo. Yung Bible ko, dito sa kilikili ko, yung maliit. Lakad lang kami. Ganun lang ginagawa sa amin. Tapos, sumbong na pa sila ng sumbong sa mama ko. Kasi nung palang si Mama Selena nyo, nasa Nigeria, kasama ng papa ko. Gawa pala sila ng gawa ng mga sulat na marites, mga sulat ng mga pagsusumbong, ang anak mo to, pangligaw na, hindi na nagsisimba rito, hindi na ginagampanan yung gawain simbahan. Sinusulatan nilang mama ko. Nung panahon naman yun, wala pang ganong computer, wala pa mga internet. Kaya ang mama ko nakauwi na rito 1 buwan na, hindi pa natatanggap yung sulat nila. Kaya salamat. Nung pagdating ko doon sa Santa Rosa, Laguna, parang sa atin, ang daming tao. Di nag-preach si Pastor Manulid. Nung mag-altar call na, ewan ko ba mga kapatid, andun naman ako sa likod, yung altar call, yung tatanggap ka kay Lord, yung ginagawa natin, ewan ko ba, parang nawala na ako talaga sa ulirat ko, yung parang akong tinangay ng hangin na punta kagad ako sa gitna, doon sa pinaka-stage. Luhod ako kagad doon. Ang daming tao, ang daming kapatiran, luhod ako doon. Kasi hindi ko na alam eh. Iyak na ako ng iyak doon. Yung ang pakiramdam mo talaga, mapatid, hindi talaga naramdaman nung ikaw ay nabubuhay pa sa lupa. Iba talaga kapag ikaw ay sinakop ng presensya ng Panginoon. Mantakin mo, iyak ako ng iyak. Narinig ko talaga yung mapatira sila, Pastora, hallelujah sila, hallelujah, hallelujah, Lord. Pinagpipray nila akong ganyan. Alam ko, ang daming kapatiran. Iyak ako ng iyak ako ng ganyan. Maya-maya, may gumanyan na sa akin. Sabi sa akin, sige na, okay na. Abay, pagtayo ko, wala ng tao. wala. Nasaan yung dami na? Sabi ko, nasaan yung mga dami ng mga pinupunasan ko pa yung sipon ko kasi naghalo yung luha, sipon, pawis eh. Hindi mo na alam. Alam niyo ba nung panahon yun, ang gusto kong mangyari talaga? Kasi ang pakiramdam ko taga mapatid, nasa langit na ako eh. Ayoko matapos yung sandaling yun. Yung presence ng Panginoon. Kasi in love ka nga kay Lord eh. Ayaw mong matapos. Yung panahon na yun, ready kang mamatay eh. Kung kunin ako ni Lord, ready ako. Ayaw kong lumayo sa Panginoon. Iba ang presensya ng Panginoon, mapatid. Kapag ikaw in love kay Lord talaga. Nakita ko dun, Pastor Manulid, Pastor Rapeli, Lola Elong, ako. 4 na lang kaming natira doon sa loob ng simbahan. Yung dami ng mga patiran, wala na. Imagine mo, pag ikaw pala nasa presensya ng Panginoon, kapag ikay nabubuhay
sa biyaya ni Lord, sa pag-ibig niya, hindi mo na mamalayan ang takbo ng oras, yung nangyayari sa kapaligiran, talagang iba, mga kapatid. Ang pakiramdam mo, nasa langit ka. Ngayon, I believe meron din kayong ganyang karanasan. Nung una niyong naranasan, natanggap niyong katotohanan, naramdaman niyong pag-ibig ng Panginoon, ay hindi niyo ipagpapalit si Lord. Totoo yan, hindi niyo ipagpapalit. Totoo yan, kapag ikaw in love sa Panginoon, hindi mo ipagpapalit yan. Kahit hainan ka pa ng pera, kahit sino pa diyang magpapungay-pungay ng mata sa'yo, hindi mo papansinin yan. In love ka kay Lord wala ka, pangit ka. Maganda lang, totoo, ang maganda ng Panginoon. Nanay Mariet na lang. Ito, si Nanay Mariet ay isa sa mga haligi ng ating kongregasyon. Alam ba ninyo, kapatid, si Nanay, ilang taong ka na yun nung iniwanan ka ni Tatay Porferio? Ilang taong kayo nun? Ngayon? Hindi, nung panahon na iniwanan kayo na asawa nyo. Bata ka pa na, no? Mga 30? Totoo ba yun? 30. Okay. Siguro nga. Oo, siguro. Oo. Malakas pa si Nanay nun. Mga kapatid, masahol pa si Nanay sa nabalo. Iniwanan siya ng asawa niya dahil siya ay in love sa Panginoong Hesus. Saksi kami niya, magkapitbahay kami Nanay Marite. Iniwanan ni Tatay Porferio yan. Nagsa-Saudi yun. Pinadalhan siya ng remittance. Sa galit ng asawa niya sa kanya dahil na born again siya, pinadalan siya ng remittance na yung cheque pala ay talbog. Iningkas ni Nanay, pati ako nadamay kasi tinulungan ko eh. Pero kaming kinulong sa PISA bank niyan. Diba, Nay? Ang dami kong naranasan, ang dami kong mapatid, pero lahat ng yan ay baliwala. Nagmistulang anino yan dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Nagawa ni Nanay maging tapat sa Panginoon na palaki niya mga anak niya na hindi siya naghanap sa iba. Dahil siya, Nanay is deeply in love with the Lord Jesus Christ. Yan ang tunay. Yan ang tunay na halimbawa. Ayan siya, Tumanda na lang yan si Nanay. Hindi siya naganap ng iba. Sapagkat inibig niya talaga ang Panginoon at naranasan niya pagmamahal ng Panginoon. Yan yung sinasabing, mahalin mo ang Panginoon ng buong mong puso. Di ba? Totoo yan, mga kapatid. The Lord preserve her. Totoo yan. Hindi na ako naghahanap ng iba pang mga ilustrasyon. Wala namang kinalaman yun sa buhay ng ating kongregasyon. Mismo mga buhay ng mga kapatid ko sa Panginoon. Kayo ang gagamitin kong ilustrasyon ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa buhay natin. Yan ang magandang gamiting halimbawa at ilustrasyon kapag tayo nagtuturot ng ngaral ng salita ng Diyos. Naakay niya ang kanyang auntie kasi balo yan siya. Auntie niya, balo na rin ang auntie niya, si Nanay Puring. Nung unang na-born na ginto, nag-overnight prayer meeting kami, tinatapunan kami ni Lola Puring ng planggana ng tubig. Nababasa kami. Kasi naiingayan daw sa amin, hallelujah raw kami ng hallelujah. Ating gabi na. Binilang lang ng linggo na born again si Lola Puring. Hinipo ng Panginoon. Di dalawa na sila ngayon sa bahay nilang nakakilala kay Lord. Sunod naman yung biyena ni Brother Spock, si Sister Friday, na born again din. Pati mga anak. Kaya iba talaga, mapatid. Ang buhay na yan, gagamitin ng Panginoon yan. Kapag ang puso natin ay laging natataniman ng binhi, ng buhay, ng salita ng Diyos, magiging pagpapala ka sa paraan na hindi mo akalain. Ikaw mismo mamamangha, yung nagamit ka ng Panginoon sa ganung bagay na hindi mo akalain na paano nangyari yun. Di ba? Hindi ko kaya yun. O yun na lang yung mga kwento na mga kapatid lang hindi nakapag-aral. Katulad ng mga kapatid natin, meron tayong hindi nakapag-aral, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Pero natutong magbasa nung na-born again, nung niligtas si Lord, at makakapal pa yung Biblia nila. Nababasa nila. Bakit ganun? Sapagkat makapangyarihan natin Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya ang pagmamahal na yan, mga kapatid, hindi nakabase sa ating emosyon, hindi nakabase sa kung anong alam natin. Ang pagmamahal natin sa Panginoon ng buong puso ay nakabase sa ating pananampalataya sa Kanya.
na kahit ano pang pinagdaanan natin, kahit ano pa ang dinanas mo, hindi ka bibitiw sa unang pagmamahal na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi natin ipagpapalit ang Panginoong Jesus sa pera, sa kanino man tao, o sa anumang makamundong oportunidad na inaalok sa atin at kumikinang na gustong silawin ang ating mga paningin. Mga kapatid, lahat ng yan mawawala. Lahat lilipas. Pero ang relasyon mo sa Panginoong Jesus manatili yan magpakailanman. Kaya dito pa lang sinasabi ko sa inyo, patunayan natin, hindi lang sa awitin, hindi sa salita, kundi sa buhay natin, na mahal talaga natin ang Panginoon ng buo nating puso. Amen? Ulitin ko, hindi all of us here, we did not fall out of love. We are still falling in love with Jesus every single day of our lives. Tayo po'y patuloy pa rin nabubuhay sa first love natin kay Lord. Ulitin ko yan ha, at patuloy ko yung pagdidiinan to sa inyo. I will keep on inculcating this in you. Hindi kayo, mapatid, na wala ng pagmamahal sa buhay. As long as God's faithfulness is concerned, lahat tayo in relationship with God. At tunay po yung relasyon sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Kaya si Lord Jesus Christ ang una nating pagmamahal. Jesus Christ is our first love. So para hindi tayo mapatid, sabi ni Lord nagtatampo ako sa inyo dahil tinalikuran nyo na yung inyong unang pagmamahal. Hindi kayo mainit, hindi kayo malamig. Kayo ay, ano sabi ni Lord, maligamgam. Pag maligamgam ka, anong gagawin? Isusuka kita. Itong tanong, gusto ba nating isuka tayo? Gusto ba nating maging kasuka-suka tayo? Hindi. So anong dapat nating gawin? Mahalin ang Panginoon ng buong puso. Ingatan ang first love natin at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo mainit, hindi malamig, hindi. Mainit lang tayo palagi sa Panginoon. Amen? At magagawa natin yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Panatili natin sa salita ng Diyos. Itutuloy ko ito next Sunday, pagkat, ayan na, malapit. Maigi na yun, binibiti natin para, di ba? Para yung first love natin kay Lord ay talagang lalo nating asikasuhin. Mahal ba natin ang Panginoon? Thank you, Lord. Hallelujah. Tayong natin ito, mga kapatid. Forever I will love you, Lord. Forever I will serve you, Lord. Forever I am yours, my Lord. And I will not turn back. I long to learn of all your ways, dwell in your presence all my days. My heart, my soul are yours always, and I will not turn back. I long to learn of all your ways, dwell in your presence all my days. My heart, my soul are yours always, and I will not turn back. Forever I will love you, Lord. Forever I will serve you, Lord. Forever I am yours, my Lord. And I will not turn back. I long
to learn of all your ways, dwell in your presence all my days. My heart, my soul are yours always, and I will not turn back. Minamahal kita, Jesus, sinasamba kita, O Diyos, ang buhay ko'y sa'yo lamang, ngayon at kailanman. Minamahal kita, Jesus, sinasamba kita, O Diyos, ang buhay ko'y sa'yo lamang, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Kaya't siya ay nararapat, bigyang pasasalamat. Ang Diyos ay lagi lang tapat sa ating lahat. Kay buti ng layunin niya, kay inam nangangarin niya, ang tayo'y makapiling niya sa kalangitan. Kahit ano ang kalagayan natin sa buhay, hirap man o lungkot ay karamay, ang Diyos, kahit kailan hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya ginawang taiwan, ang Diyos, kahit kailan. Taas natin ang ating mga kamay, puso sa Panginoon. Kaya't siya ay nararapat, bigyang pasasalamat. Ang Diyos ay lagi ng tapat sa ating lahat. Kay buti ng layunin niya, kay inam nangangarin niya, ang tayo'y makapiling niya sa kalangitan. Minsan pa siya'y nararapat, mahal ko pa ng Jesus. Kaya't siya ay nararapat, bigyang pasasalamat. Ang Diyos ay lagi ng tapat sa ating lahat. Kay buti ng
layunin niya, kay inam nangangarin niya, ang tayo'y makapiling niya sa kalangitan, sa kalangitan, sa Manalangin tayo, mapatid. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, marami po salamat. Naranasan ko ang himala ng iyong pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Naranasan ko po, Panginoong Hesus, ang himala ng kaligtasan na binigay mo sa akin. Nararamdaman ko ang himala ng buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin. Bawat araw na ako'y iyong ginigising, binubuhay mo ako at iminimulat po ninyo ang aking paningin sa liwanag ng buhay na binigay mo sa akin. Punong-puno ang puso ko ng mapagpalang pag-asa na habang ako'y iyong binubuhay sa ilalim ng iyong pagmamahal at pagkalinga, inaangkin ko ako'y may tagumpay na binigay mo sa akin. Ako'y may pagbabago sa kararangal ng pangalan mo at ikabubuti ko. Ako'y magtatagumpay sapagkat kayong unang nagtagumpay. At ako'y mabubuhay sa init ng unang pagmamahal na binigay mo sa akin. Panginoong Hesus, pakihawakan niyo po ng mahigpit. Pakiyakapin mo po ko ng mahigpit ng iyong pagmamahal. At lagi kong sasabihin, walang sino man ang makapagpapahiwalay sa akin mula sa pagmamahal mo sa akin, Panginoong Hesus. Kaguluhan man, kahirapan man, pag-uusig man, kagutuman man, kahubaran, panganib, o tabak, hindi nito may paghiwalay. Ang puso ko at ang buhay ko mula sa pagmamahal mo sa akin. Sapagkat kumbinsido ako sa pangalan niyo po, Panginoong Jesucristo. Kumbinsido ako, Panginoon, na kahit ang buhay o kamatayan man, kahit mga anghel o mga dyablo, kahit ang kasulukuyan o ang hinaharap, kahit anumang kapangyarihan, kahit katastaasan man o kalaliman man, o kahit lahat pa ng nilikha mo, Panginoon, hindi nito ako may paghiwalay mula sa pagmamahal mo sa akin, o Panginoon kong Jesucristo. Mabubuhay ako para sa iyo. Tutulungan niyo po ako, Panginoong Hesus, na ibigin ko po kayo, mahalin ko po kayo ng buo kong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At mamahalin ko po ang mga mahal ko sa buhay, ang aking mga kapatiran, aking kapwa, kahit ang mga kaaway. Patatawarin ko, Panginoong Hesus. Mamahalin ko
sapagkat ikayo po ang unang nagmahal sa akin. Panginoong Yesus, maraming salamat. Sa biyaya po ninyo, daratnan mo ko sa iyong muling pagbabalik na tapat, na nagmamahal sa iyo, naglilingkod sa iyo, at nabubuhay para sa iyo lamang. Panginoon kong Yesu Kristo. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.